Magandang araw mga ka-journey. Ah, kung naalala nyo, mga 1.5 month ago, nagpunla tayo ng mga okra at tapos nilipat natin dito sa ating okrahan. So, kamustahin po natin sila. Pati yung papaya natin, naalala nyo po yung itinest natin na kung pwede natin dun sa area na yun, itanim yung 5 pirasong papaya. So, ngayon, unahin muna natin yung okra since nandito tayo sa okrahan. Medyo natagalan bago ako nakapag-update sa inyo kung ano na status ng okra natin. Hindi tayo nakapag-video. Matagal-tagal na rin. Siguro more than 1.5 month to 2 months tayong hindi nakapag-video at nakapag-upload. Medyo naging busy lang tayo sa ibang activity. Tapos nag-stay rin tayo ng matagal sa Maynila. Kaya hindi tayo nakapag-upload masyado. So, ito na po yung update para sa ating papaya, okra. Then, I'll show you din yung papaya. Medyo naging madamo yung ating paligid sa tagal nating hindi pagpunta rito. Napansin nyo po, pati yung ating okrahan, medyo talagang masasabi ko ay napabayaan ko. Kasi medyo nagtagal tayo sa Maynila. Yan, sobrang dami. Madamo na yung ating paligid. Pati doon sa ibang part ng ating farm, naging madamo na siya. Tapos doon sa area na yun, doon natin inilagay yung 5 pirasong papaya. Bisitahin natin mamaya. So sa ngayon, ito na po yung ating okrahan. Biglang laki din po siya. Nakita, napansin nyo po, itong puno na to, oh, sobrang taas. Halos, ito po, ganito kataas, halong bewang ko siya. Masyadong mataas. So, tapos, dahil sa napabayaan natin siya, di ko alam, ang lalaki ng mga bunga niya, oh, kung napapansin ninyo. Ganito na po siya kalaki. Hindi natin to masyadong nilagyan ng fertilizer. Ang naging fertilizer lang natin dito nung first na nagpunta tayo, ay na itinanim natin siya, yung cow manure sa tain na dumi ng kabayo. So yun lang yung naging basal natin. Tapos naging malaking factor yung pag-ulan. So kaya ito naging masyado silang mabulas. And then medyo malaki yung error natin. Kasi kung napapansin nyo, halos masyadong malapit. Parang kulang yung 1 meter. Hindi pala 1 meter to, 80 cm. Halos kulang. Halos hindi tayo makakadaan sa gilid. So ang gagawin natin, trim natin siya, ipro-pruning natin. Pagkakuha natin ng bunga, tatanggalin natin yung mga dahon. So hindi ko lang alam kung mapapakinabangan natin to. Kita nyo po, oh, ang laki. At wala na. Magulang na siya. Ito po yung wag nyong hahayaan sa inyong okrahan na magulangan sila ng bunga. Kasi ang possibility baka huminto sila na na magbunga. Kasi sinasabi nila parang na-reach na nila yung kanilang maturity. So tanggalin na natin, subukan natin. We're just hoping na magtuloy pa rin sila sa pagbunga at hindi huminto. Ayan na po siya. Mga ka-journey, samahan nyo ako. Pitasin natin yung yung bunga at the same time mag-pruning tayo. Sana lang dun sa maano natin, pipitas natin, may papakinabangan pa tayo. Laki, oh. Ayun, ito pwede pa.
Tignan nyo to, sobrang laki oh. Pero magulang na siya. Tignan nyo, lagpas isang dangkal halos ko. Kaya lang magulang na siya, tignan nyo po. Hindi na nababakli yung ulo. Pero pitasin na rin natin, saka medyo matigas-tigas na siya. Tapos yung pruning natin, yung lahat ng dahon baba, i-prune na natin. Tapos kung may pambenta naman ang gagawin ninyo, dapat itong side shoot, pinuputol nyo rin to. Hayaan lang natin yung main stem ang mamunga at magdahon. Pero since for consumption to, for the time being, for consumption, hayaan lang natin to para mas marami tayong makuwanan. Sa ngayon naman yung side shoot nyo, nagbubunga naman siya. Kaya hayaan na lang po natin siya. Tapos itrim natin yung dahon dun sa bunga na yung pinitas natin bunga niya, tanggalin natin yung dahon para tumaas pa siya at mag-concentrate yung yung nutrients niya from sa ugat mag-concentrate pataas. Ito po. Pipitasin natin to. Then at the same time, putulin natin yung dahon dito. Ito. Tanggalin natin itong dahon sa baba. Pitasin natin itong bunga. Pitasin natin itong bunga. Tapos yung dahon niya, tanggalin natin. Ngayon po, laki oh. Oh, ito. Halos nagpasadangkal ko. Kaya lang, sad to say, magulang na siya. Hindi na siya magagamit. Huwag po nating hayaan na magulangan tayo sa halaman natin, sa mga gulay natin. Hindi lang siya sa okra, kahit sa anong klaseng gulay. Huwag natin hayaan na magulangan tayo. Kasi katulad na sabi ko, once nagulangan siya, maaaring ma-reach na yung maturity. Isipin ng halaman na end na ng life niya. Kumbaga halos wala na siyang pakinabang. Kaya mamamatay na siya kasi hindi na siya magbibigay sa inyo ng maraming bunga. Kaso mali lang natin, napabayaan natin yung dahil medyo nagtagal tayo sa Maynila. Tingin ko ito pwede pa. Ayan. Mapapakinabangan pa natin. May mga bunga pa rin tayo mapapakinabangan kahit pa paano. Dapat halos ganito lang yung ideal na kinukuha natin na bunga. Pipitas na natin yung tipong 4 to 5 inches yung laki ng bunga para totally mapapakinabangan natin. Yung ganito sobrang laki na. Wala na talaga oh. Yan, katulad sabi ko, pag magtanim kayo medyo lakihan nyo. Siguro kung 1 meter or more than 1 meter, 1.2 to 1.5 para kung lumaki siya ng ganito, meron kayong enough space para pumasok sa loob.
Ngayon nahirapan tayo, halos hindi tayo makapasok, pero gubat man yan, papasokin natin kasi ayaw natin na mahayaan uli. Sayang yung bunga, hindi mapapakinabangan, and then at the same time nasasayang yung halaman natin, kaya pasukin natin kahit masikip. Nung umalis tayo, nakisuyo tayo doon sa kapitbahay na pwede nilang pitasin yung bunga. Kaya lang, ewan ko bakit hindi nila pinatas. Baka nahiya. Kasi nga, walang tao. Baka nahiya kasi walang tao. Kaya ito, napabayaan. Ay nako, sayang. Niyari tayo ng langgam ah. Ang dami. Hello. Kinain tayo ng langgam. Nagbahay na yung langgam doon. Oh. Ayan nyo po, nakita nyo po. Oh. Sobrang dami na ng damo. Dinali tayo ng langgam. Aray ko po. Tuloy ko na lang po ito, tapos magkita ko sa inyo para matutunan nyo rin, or sabihin na natin maiwasan nyo rin itong nangyari sa akin.
Kasi sayang naman. Yung una, yung pera na pinurchase natin para sa buto. Pangalawa, syempre, yung pagod. Ngayon pangatlo, yung pinaka-importante, yung time na in-spend natin sa pagtatanim sa pag-aalaga. Kaya, ang suggestion ko, every time na may magtatanim kayo, huwag niyong pabayaan. Huwag niyong hintayin na magkaganito na magulangan kayo ng pagkain. Ay, ng bunga niya. Tapos after 3 days to, pwede na uli kayo mag-harvest. 3 to 4 days. 3 to 4. Kaya meron na kayong pagkain sa pagkainan. Sa simple pagtatanim na ito. So have a nice day. Kung may natutunan po kayo, just hit the like button. And pa-subscribe na rin po para doon sa mga bagong subscriber.